Na-ambush ako 7 times. 7 times. 6 times ambush, 1 time Granada, so 7 times ang actual. Alam mo ba na bago maging gobernador, milyonaryo at kilalang personalidad si Chavit Singson, ilang beses siyang muntik mamatay dahil sa politika? This right here is the Godfather. Oh, you can't go wrong. Pero bago ang lahat ng iyon, siya muna ay isang batang negosyante na nakipagsapalaran sa gitna ng alitan ng dalawang makapangyarihang pamilya. Paano nga ba siya umangat? Paano niya nalampasan ang kaguluhang halos ikabagsak ng buong Ilocos Sur? Balikan natin kung paano nagsimula ang kwento ni Manong Chavit. Si Luis Crisologo Singson o Chavit ay ipinanganak noong June 21, 1941 sa Vigan, Ilocos Sur. Pangalawa siya sa 7 magkakapatid ng mag-asawang Jose Singson, isang inhinyero, at Caridad Crisologo, isang negosyante. Ang angkan ng Singson ay matagal nang nakaugat sa Pilipinas. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Dumating ang kanilang ninuno noong 1760s at nagsimula sa maliit na negosyo ng paggawa ng paso, banga at porselana. Lumago ito at unti-unting nakapasok ang pamilya sa politika. Sa magkabilang panig ng kanyang ama at ina, maraming kamag-anak ni Chavit ang naging opisyal sa Ilocos Sur. Ngunit sa kabila ng yaman at koneksyon, hindi naging madali ang buhay sa probinsya. Sa dekada 1960 at 1970, mainit ang labanan sa politika. Kahit magkakamag-anak nag-aaway para sa kapangyarihan. Sa edad na 21, naging hepe siya ng pulisya ng Vigan dahil sa tiwala ng kanyang tiyuhin na si Floro Crisologo, isang kongresista. Bago pa ito nag-aral ng commerce, si Chavit sa Letran. Pero tumigil upang tumulong sa negosyo ng pamilya. Naiwan siya sa Vigan para mag-manage ng construction company, mga sinehan at punerarya. Natuto siyang maging embalsamador at kumuha ng lisensya. Kahit may kaya ang kanyang pamilya, sanay pa rin siyang magtrabaho. Nagtitinda siya ng mani at soft drinks sa kanilang sinehan at ginagamit ang kita para tulungan ang mga batang lansangan. Mula sa kabataan, marunong na siyang magnegosyo. Ibinenta niya ang sasakyan niya para magkaroon ng puhunan sa pagtatanim ng tabako. Napansin niya na mahirap ibenta ang tabako kapag hindi maganda ang grado. Kaya naisip niyang siya na mismo ang bibili sa mga magsasaka sa bawat barangay. Dahil dito, nagkaroon siya ng maraming suki at siya ang naging pinakamalaking tobacco trader sa probinsya at umabot pa sa Maynila ang kanyang benta. Sa tagumpay ng negosyo, nabili rin niya ang Vigan Electric Company. Ngunit hindi nagtagal dumating ang tinatawag na tobacco blockade noong dekada 60 na pinangunahan ng pamilya Crisologo. Lahat ng truck na may tabako papuntang Maynila ay kailangang magbayad ng mataas na buwis. May private army ang pamilya Crisologo na tinatawag na saka-saka o barefooted soldiers na humaharang at naniningil. Habang lumalakas ang negosyo at pangalan ni Chavit, mas tumitindi rin ang alitan nila ng pamilya Crisologo. Naging malaking issue noon ang plano ni Congressman Floro Crisologo na kontrolin ang industriya ng tabako sa probinsya. Itinatag niya ang Farmers Cooperative Marketing Association o FACOMA, kung saan napipilitang ibenta ng mga magsasaka ang kanilang ani direkta sa kanila. May utos din na ipoproseso ang tabako sa drying plant ng FACOMA. Para sa maraming magsasaka at maliliit na trader, ito ay pwersahang kontrol. Si Chavit, na may koneksyon sa mga maliliit na trader, ay tumutol. Gumawa siya ng paraan para mailabas pa rin ng probinsya ang ani at maibenta sa mas magandang presyo. Hindi natuwa si Floro at inutusan niyang ilipat ang opisina ng Vigan Electric Company sa provincial capital. Pero hindi pumayag si Chavit at dinala ang usapin sa Korte Suprema. Doon nagsimula ang mas matinding labanan. Hindi na simpleng politika ang nangyari. Naging open conflict na ito, may kasamang barilan at patayan. Araw-araw may buhay na nawawala. Noong eleksyon ng 1965, nagkasalubong ang convoy ni Floro at ni Pablo Sanidad. Nagkaroon ng matinding barilan na umabot ng 1 oras. 7 ang namatay at 5 ang sugatan. Noong 1969, nagkasalubong muli ang convoy ni Floro at ni Chavit na tumatakbo. Nagkaputukan ulit, 1 ang namatay
at 6 ang sugatan. Noong Nobyembre 1969, nagkaroon ng tensyon sa San Ildefonso. Ilang kilometro mula sa Vigan, halos magbunutan ng baril ang 2 panig pero napigilan ng sundalo. Mayo 1970, iniutos ni Bingbong Crisologo ang pagsunog sa 2 barangay sa Bantay dahil umano sa pagsuporta sa kampo ni Chavit. Nasunog ang 48 na kabahayan at may isang matandang babae ang namatay. Bago pa siya pumasok sa politika, muntik na siyang sumama sa New People's Army, pero nagpasya siyang tumakbo na lang sa halalan. Nanalo siya bilang konsehal noong 1963, Oktubre 1970. Habang nasa misa sa St. Paul Cathedral sa Vigan, binaril sa ulo si Floro Crisologo at namatay agad. Maraming teorya kung sino ang may kinalaman, pero sa dami ng kaaway ni Floro, nananatiling misteryo ito hanggang ngayon. Noong 1970, tuluyang hinatulan si Bingbong Crisologo dahil sa pagsunog sa 2 barangay. Tumakbo si Chavit bilang mayor noong 1971 at nanalo. Sa panahong iyon, nagsimula ang kanyang mahabang pamumuno sa Ilocos Sur. Unang tinutukan niya ang kaayusan at kapayapaan, pinatupad ang batas ng patas, kahit sa mga taga-suporta at nagpatupad ng voluntaryong pagsuko ng armas. Mahigit 6,000 baril at iba pang sandata ang isinuko. Ang turismo sa Vigan ay unti-unting umangat at maraming residente ang nabigyan ng trabaho. Ngunit ang buhay ni Chavit ay hindi ligtas. 7 beses siyang muntik mamatay, 6 dito ay ambush, 1 ay granada sa piyesta sa Cabugao noong 1972. Maraming beses siyang muntik mamatay sa eroplano at helicopter. Noong 1995, na-stroke siya at 3 beses tumigil ang puso bago muling bumalik ang tibok. Sabi niya, ang huling beses siyang umiyak ay nang mamatay si Ninoy, kaibigan niya. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang matatag. Naging kinatawan ng Ilocos Sur mula 1972 to 1986, gobernador mula 1992 to 2001, 2004 to 2007, at muli noong 2010 to 2013. Sa kanyang buhay, nakita ang negosyo, politika, gulo at mga pagkakataong muntik siyang mamatay. Ngunit ang tibay ng loob, determinasyon at kakayahang bumangon ang nagdala sa kanya sa katanyagan at kapangyarihan. Sa dulo ng lahat, higit pa sa yaman, impluwensya o kapangyarihan, ang kwento ni Chavit Singson ay kwento ng isang taong pilit lumalaban sa gitna ng gulo, ingay at panganib. Ilang beses siyang muntik mawala, ilang beses siyang bumangon at ilang beses niyang piniling magpatuloy kahit mahirap. Kung may isang aral tayong maiuwi mula rito, ito ang paalala na minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa tibay ng loob sa harap ng unos. Ngayon gusto naming marinig mula sa iyo. Kung ikaw, ano ang pipiliin mo? Isang tahimik na buhay o buhay na puno ng kapangyarihan pero may kaakibat na panganib? I-comment mo sa baba at ibahagi ang opinyon mo sa aming community. Huwag kalimutan i-like ang video at mag-subscribe sa Pinoy Kaalaman para sa mas marami pang kwentong puno ng aral, kaalaman at inspirasyon. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na kwento dito sa Pinoy Kaalaman.